So mga tol, kakatapos nga lang po ng bigating laban na naganap sa Las Vegas sa pagitan ni David Benavidez versus Demetrius Andrade. Katulad nga po ng inaasahan ng karamihan na mananaig itong si David Benavidez ay nangyari nga sapagkat tinalo ni Benavidez si Andrade via technical knockout sa round 6. Hindi kinaya ni Andrade ang lakas ni Benavidez. Dahil dyan mga tol, si Benavidez na po ngayon ang mandatory sa WBC Super Middleweight at malaki na ang tsansa niya na mapalaban kay undisputed Super Middleweight Canelo Alvarez. Umabante na ang record ni Benavidez sa 28-0 habang nakalasap naman ang kauna-unahang talo si Andrade sa professional career nito. Bumagsak na ang record sa 32 wins and 1 loss. Samantala, talo naman ang kapatid ni David Benavidez na si Jose Benavidez Jr. sa laban nito kontra kay Jermar Charlo. Tinalo siya ni Charlo via unanimous decision at dahil dyan, nananatili pa rin pong undefeated si Charlo. Umabante na ang record niya sa 33-0 habang ito na ang pangatlong talo ni Jose Benavidez Jr. sa professional career nito sa boxing. Bumagsak na ang record sa 28 wins, 3 losses and 1 draw. Sa kabilang banda naman mga tol, alam naman po ng karamihan na underdog ang kababayan natin na si Marlon Tapales kay Naoya Inoue. At pagdating sa latest odds, negative 1,200 kay Inoue habang plus 730 naman kay Tapales. Ibig sabihin lang yan mga tol, malaki ang tatamaan mo kapag kay Tapales ka tataya habang maliit naman ang tatamaan mo kapag kay Naoya Inoue ka tataya. Pero kahit na malaki ang tatamaan kay Tapales, pupusta po ang head coach ni former 3 Division World Champion General Casimero na si Jason Casimero kay Naoya Inoue. Sa isang comment po kasi ni Jason mga tol, na pag-alaman po natin na bagamat suportado siya sa pambato ng Pinas na si Marlon Tapales, pagdating sa pustahan kay Naoya Inoue sila tataya. 1 to 3 rounds nga po ang taya, bayan knockout pabor kay Inoue. So ibig sabihin lang yan mga tol, hanggang 3 rounds lang ang itatagal ni Tapales kay Inoue. Samantala, magbabalik na nga po sa ring ang former IBF Minimum World Champion Rene Mark Cuarto. Ngayong darating na January 20, mula minimum weight, aakyat siya ng light flyweight upang harapin ang highly contender ng WBC at WBO rank number 1 at WBA rank number 2 na si Japanese Yokishi Iwata na magaganap sa Tokyo, Japan. May record na 11 wins and 1 loss with 8 knockouts habang ang kababayan natin na si Cuarto kakagaling lang sa huling talo nitong April kontra kay Genjiro Sigioka kung saan knockout ang sinapit niya sa round 9. May record si Cuarto na 21 wins, 4 losses and 2 draws with 12 knockouts. So ngayon, susubukan naman ni Rene Mark Cuarto ang panibagong dibisyon para dyan naman siya makakuha ng world title. Sa kabilang dako naman mga tol, sinagot na nga po ni Terence Crawford ang hamon sa kanya ng bagong IBF welterweight world champion Jaron Ennis. Nalabanan daw siya kung gusto ni Crawford na mabawi ang IBF. Paliwanag ni Crawford mga tol sa isang interview, hindi daw siya interesado dito kay Jaron Ennis dahil ang mga hanap daw niya ngayong laban ay mga big fights. At ang mga big fights daw na yan ay ang labang kay Canelo Alvarez o pakikipag-rematch kay Errol Spence Jr. So ayaw na nga mag-aksaya ng panahon ni Crawford sa mga maliliit na laban. Maging ang dating hinamon ni Crawford na si Jermar Charlo, wala na ding interes si Crawford mula nang talunin ito ni Canelo Alvarez.